ng isang tricycle driver ang valedictorian sa Class 2010 ng Philippine National Police Academy. Nakatutok si Marisol Abduraman. Tubong Cavite ang class valedictorian ng PNP Magbikas Class of 2010. Pinaunahan ni Inspector Cesar Ian Binungkal ang 198 kadeting nagtapos sa akademya. Kung mayroong pagkukulang, kung mayroong paghihirap, kailangan lang natin gamitin yung ating resourcefulness and initiative. So on my part, I considered poverty to be my motivating factor to pursue my goal. Ganun na lamang ang tuwa ng kanyang amang isang tricycle driver. Sinabi ko lang na maganda doon. Ang tunay na talaga nag-convince sa kanya na dito po mag-PNP yung aking utol na pulis. Masaya rin ang mga magulang ng kambal na si Inspector Ronnie at Rolly Aureliano sa kanilang tagumpay. Ito raw kasi ang kanilang pangarap para sa mga panganay. Proud na proud kasi may marami nga dyan parang gustong-gusto hindi makapasok, tapos ito nagkataon, dalawa pa yun. Simulat sa poll, talaga raw magkasama na sina Rolly at Ronnie sa halos lahat ng bagay. Paras naman kami ng halos lahat ng hilig, ma'am. Kailangan lagi kami magkasama sabay para makita yung isa't isa, ma'am. Kung sa academy magkasama kayo ngayong paglabas nyo, definitely hindi parehas ang assignment. So paano yung nahiwalay ka na sa kuya? Okay lang yun, ma'am. Basta ang mahalaga, magampanan namin yung mga tungkulin namin. Ayon sa mga bagong opisyal, handa na raw silang sumabak sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Tradisyonal na dumadalo ang Pangulo sa tuwing graduation ng PNPA, pero kanina, no show ang Pangulo. Sa halip, si DILG Secretary Ronaldo Puno ang dumalo. Hindi naman daw inislam ng presidente ang PNPA. I got word last week that I was to represent her here. So I'm not aware of what the precise reasons are. Ang alam ko lang that she is in Mindanao today. Hindi man nakarating ang Pangulo sa graduation ng PNPA ngayong taon, mahigpit ang kanyang bilin sa mga nagsipagtapos. Ang ipatupad at itaguyod ang misyon ng PNP. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. May mga pusa po na kinakatay at ginagawang pulutan. Base po sa batas ng tawag ay Animal Welfare Act, bawal ang pananakit o pagmamaltrato sa mga hayop. Nakatutok si Susan Enriquez. Dito sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, espesyal ang turing sa mga pusa. Mistulang sanggol nga kung ituring nila ang mga ito. Kaya masakit ang loob nila sa mga report na sa ibang lugar, pinapatay at kinakain ang mga pusa. Every now and then, merong mga nagre-report na sa ganitong barangay, merong isang pusa na dinakulot mula sa kasada, tapos dinala sa mga nagiinuman, tapos kinatay, ginagawang pulutan, mga ganon. Sa Tayug, Pangasinan kasi, may mga residente sa Barangay Libertad na nagbebenta at bumibili ng pusa sa halagang 50 pesos. Pero hindi inaalagaan kundi ginagawang pulutan tuwing may inuman. Ang best seller daw, adobong pusa. Pero bago ito, isisilid daw muna sa sako ang pusa at lulunurin sa tubig bago katayin. Pulutan ulam po. Mas malinis po ito sa pagkain. Ang kinakain ng pusa, malinis pa sa aso yung kinakain. Ayon sa POS, mas maraming pusang gala kaya mas madalas silang makaranas ng pagmamalupit ng tao mula sa pagkatay hanggat sa iba't ibang uri ng marahas na pagpatay. Sa ilalim ng Republic Act No. 8485, ipinagbabawal ang pagpatay sa mga hayop gaya ng aso at pusa. Bukod sa bawal, may panganib rin hatid sa kalusugan ang pagkain ng aso o pusa, lalo na kung ito yung mga pagala-gala lang. Maaari daw kasi malipat sa taong rabies ng mga ito o ma-impeksyon sa pagkain ng karne nito. Hindi siya tested as kumbaga food for human consumption. So hindi natin alam kung anong mikrobyo ang dala niyan. Hindi rin daw totoo ang paniniwala na nakakagamot ng hika ang pagkain ng karne ng pusa. Yung asthma is myth lang yun. Hindi niya, wala pang study na ginawa, pag-aaral na ginawa na talagang ito ay makakagamot sa bronchial asthma. Kaya apela ng PAWS sa halip na katayin, kupkupin at protektahan ang mga hayop na gala gaya ng pusa. May buhay din naman yung mga, marunong din naman silang masaktan. Tsaka marunong din naman silang mag-reciprocate, marunong silang magbigay ng loyalty, pwede rin silang maging sweet and caring. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute!
Richard Gutierrez ang host ng Survivor Philippines Season 3. Excited na nga raw siyang simulan ang naturang project. Nagustuhan ni Richard ang show dahil mahilig din daw siya sa outdoor activities. Celebrities ang itatampok sa Survivor Philippines Season 3. It's something bago ulit dahil nga it's with the news and public affairs and it's a reality show and it's my first time to host a reality show, so I'm looking forward to it. Binigyan ng korte si Rufa Gutierrez ng sole custody sa dalawa nilang anak ni Ilmas Bectas. Papayagan pa kaya niya si Ilmas na makita ang mga bata? Alamin sa chika ni Lar Santiago. Nakafocus sa trabaho si Rufa Gutierrez ngayon. Kaninang tanghali, humarap siya sa press conference ng pelikulang Working Girls kasama sina Iza Calzado, Jenilyn Mercado, Bianca King at Eugene Domingo. Naroon din ang direktor ng pelikulang si Joey Reyes at sina GMA Films President Annette Gozo Nabrogar, Viva Films producer Vic Del Rosario at Unitel producer Tony Gloria. Kahapon, isang press conference din ang dinaluhan ni Rufa para sa bago niyang endorsement. Dito, hindi siya nakaligtas mahingian ng reaksyon sa pag-iyak ng dati niyang co-host na si Chris Aquino sa Sunday talk show nito. Just like the rest of the world, na-shock ako. Hindi ko maintindihan what really happened. Pero, ayun, para sa akin nagulat lang talaga ako. Nagpadala ng bulaklak na may kasamang maigsing note si Rufa kay Chris noong linggo bilang pagpapakita na kaibigan pa rin niya ang TV host. Para sa akin, nagtapos na yung episode doon at gusto ko na siyang iwanan doon kasi like I said, I'm moving forward and there are so many things to be happy about. Isang nagpapasaya kay Rufa ngayon ay ang pagbibigay sa kanya ng korte ng sole custody sa dalawang anak nila ng dating asawang si Ilmas Bectas. Nakakataba ng puso malaman na sa akin talaga officially it's legal and the Quezon City Regional Trial Court, gave this judgment. So, ayun, para maiayos lang lahat, diba? Nag-usap na raw sila ni Ilmas at sinabi raw nito na ipauubaya naman talaga niya kay Rufa ang custody kina Lorene at Venice. Nakatakdang dumating si Ilmas bago mag-Holy Week at pinaghahandaan din ito ni Rufa. Ang paghahanda, syempre yung mga bata, maghahanda talaga for him. And I really want them to spend time together kasi I'm sure na miss nila ng bonggang-bongga yung daddy nila. And for us naman, kami ni Ilma, siguro mas mabuti mag-dinner kami, you know, for old time's sake. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. That's it for Chika Minute. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Now, Mike. Salamat, Pia. Siya po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.